Hello, good day. So for this video, we're gonna talk about 201 file under reports. So sa 201 file report, kailangan na yung user may role access dito sa 201 file. And kailangan siya ma-assign sa isang structure category para ma-view niya kanyang mga empleyado or meron siyang makita mga empleyado dito under sa 201 file. So dito sa 201 file, sa taas, makikita natin ang summary report ng total employees and ilan dyan ang new hired, ilan dyan ang male or female employees sa total employees. Sa baba naman nito, meron tayong structure search filter, which is kung may babaguhan si user and automatic mababago din yung table kung ano yung sinearch niya dito. Let's just say, punta siya sa human resources. So, mayroong tatlo sa human resources na under niya. So, mababago din yung sa taas. Next naman, dito naman sa ating table, meron tayong mga search filter din. So, pwede tayo mag-search by last name or first name or pwede both. Yan. And pwede din tayo mag-search via date hired, years of service, PRC expired date kung meron, gender, and birth date. Yan, yun lang. So, pwede niyang gamitin niya mga search filters na yan. Next, meron tayong dalawang buttons dito. Meron tayong user icon profile button and then meron tayong unlock icon button. So, dito sa user profile icon button, so pag i-click ito ni user, magre-redirect ito sa profile ng empleyado na kanyang sinilect. So, let's say ito siya. So, magre-redirect ito sa kanyang profile. So, next is the unlock icon button. So, ito naman ay para sa username at password ng empleyado. Kasi in case malimutan ng empleyado ang kanyang username at password, pwede siyang pumunta sa kanyang in-charge na merong access sa 201 file at mag-ask siya kung ano ang kanyang username at password. So, i-click niya ni user lang ito and then i-type yung password niya. So, makikita na dito yung username at password ng empleyado. Next is yung dalawang buttons sa reports natin. Sa 201 file, meron tayong dalawang button para sa reports. Meron tayong generate report and generate QR code report. So lahat ng, by the way, lahat ng submenus dito sa reports, meron silang generate report. Okay. So una, dito tayo sa generate QR code. And by the way pala, lahat ng data sa search filter mo, yun lang din yung lalabas sa reports mo. For example, dito sa human, nag-search filter ka ng human resources and then yung gender na main. So, pag-click mo ng generate QR code report, yun lang din yung lalabas. Okay? So, lahat ng generate report, kung ano yung nasa search filter mo, yun lang din yung gagawa niya ng report. So, next, dito sa generate report. So, ito yung actual na 201 file report. So, pag-click mo ng generate report, may lalabas na dialog. This is for customization ng Excel file. So, kung ano lang yung na-check mo dyan, yun lang din yung lalabas sa report. So, let's say, tatanggalin natin to. Let's say, ito lang. Ito lang muna. So, click natin ang Excel file. And then, view natin. So, yun lang din yung mga columns sa report. So, let's say, baguhin natin. Tanggalin natin to lahat.
Then, hindi natin papakita yung mga benefits. So, ito lang naman data. Tanggalin ito yung tenureship. So, pag-export natin ng Excel, so yun lang din yung mga columns para sa report. So, kapag meron kang gustong baguhin sa mga columns, so just uncheck or check sa mga columns na gusto mo lang sa report. Ang gusto mo lang ipakita sa report. So, that's all para sa 201 file report under reports. Thank you.